Sa graduation speech ko sa high school, nabanggit ko ron ang mga sitwasyon kung saan sa oras na maghiwa-hiwalay na kami ng landas, malamang kung muli kami magkikita-kita, may iba na sa kanila ang nakatapos na sa pagiging isang pulis o di kaya'y mga abogado o doktor na. Yung iba naman may posibilidad na magkakapamilya na at may maaayos na buhay. Samantalang ako naman, hindi na pumasok sa isip ko ang magpatuloy pa sa pag-aaral mula nun. Naisip ko, yes, natapos ko rin. Ayoko nang pumasok sa kolehiyo. Sa high school pa nga lang, muntik ko ng sukuan. Paano na kaya kung college na ako? So yun na nga, sa pagtatapos ko ng high school, nagdesisyon na rin akong magtrabaho agad-agad. Hindi naman umangal si mama kasi kahit anong desisyon ko, suportado naman niya. Pero makalipas ang lagpas isang buwan, dito ko naintindihan ang hirap kung paano maghanap ng trabaho. Alam niyo bang naging isa akong security guard sa isang garbage store? Pero alam niyo kung ilang araw lang ang tinagal ko ron? Isa. Nakakagigil kasi yung amo ko ron. Alam mo yung gusto mo namang gawin ng trabaho mo, kaso mararamdaman mo talagang parang hindi gusto ng amo mo na nandun ka. Gustuhin ko mang gawin ang trabaho ko, tinapos ko na lang ang duty ko nung araw na yun at hindi na ako bumalik pa. Ilang linggo ang lumipas, nag-apply ulit ako ng trabaho bilang taga-deliver ng tubig sa mga kabahayan. Dalawa kami nun at siya yung magsisilbi sanang driver. Ang kaso, hindi rin natuloy kasi umayaw na yung kasama ko matapos ang interview. Paano ba naman kasi? Malayo yung lokasyon sa lugar namin kaya dagdag gasto sa gasolina. Tapos ang sweldo ay magdedepende sa kung gaano karami ang magpapadeliver ng tubig. So may chance na malaki o maliit ang kita namin. Marami pa akong pinagdaan ang hirap makahanap lang ng tamang trabaho ng mga panahong yon. Hanggang isang araw, sinabi ng isa sa kapatid ko na kailangan daw nila ng dagdag na tao sa isang poultry farm. Napakalayo nito sa lugar namin. Pero kung matyaga ka, talagang kikita ka rin ng malaki. So nagdesisyon akong pumunta. May kasama akong isa na taga ron lang din sa amin. Mula sa napakahabang biyahe, bumaba na rin kami ng bus. Naghintay kami ng halos 20 minuto sa tabi ng highway at dumating na ang kuya ko sakay sa motor niya. Sandaling nagpaalam, umangkas na kami ng kasama po at bumiyahe pa kami ng halos kalahating oras din bago narating ang poultry. Malayo ito sa mga kabahayan kaya mararamdaman mo talagang malayo ka na sa komportabling tirahan at buhay. Sa hindi pa nakakaalam, ang poultry farm o manukan, may strict rules silang sinusunod para maiwasang magkasakit ang mga manok mula sa tagalabas. Mula sa pagpasok namin sa gate, may pangalawang gate pa sa loob kung saan hindi madaling makakapasok ang gaya namin ng ganun-ganun lang. Dito sa side namin, nandito ang kusina at higaan. At sa pinakaloob naman ng lugar ay ang 12 buildings kung saan nakalagay ang mga manok. At bago ka makapasok sa lugar na yon, kailangan mong maligo at magbihis ng uniform na may number na para sa'yo lang. Kapag umalis ka naman doon para bumalik sa higaan mo, kailangan mo ulit maligo para makapasok ulit. Ganon ang simpleng patakaran. At sa oras ng pagkain, may counter naman kami kung saan doon lang kami nagpapasahan ng lunchbox na may numero ring para lang sa amin. Hanggang ngayon naiisip ko pa rin kung gaanong halos maging kahawig na namin ang isang preso. Kulang na lang talaga imbis na dark blue at yellow ang uniform namin, gawin na lang nilang orange lahat. Tapos ang higaan namin para kaming nasa loob ng mga kabaong na nakasiksik sa maliit na kwarto. Nagsimula na ang trabaho namin. Ng mga panahong yun, eksaktong maliliit pa masyado ang mga manok. Siguro isang linggo pa lang ang mga yon kaya sobrang liliit pa talaga. Nabanggit kong may 12 buildings ang poultry farm na to at ang pinakamalayo ay ang building 1 kung saan dito kaming lahat nagsimulang mag-alaga sa lahat ng mga manok. Kakatanda ko, may 17 pens ang building na to at lahat ng rooms na to may 2 hanggang 4 na flockman ang nagbabantay. Doon ko na lamang napakahirap bantayan ang mga manok na to kapag maliliit pa kasi minu-minuto kailangan mong tambakan ng dyaryo ang tinatapakan nila dahil napupuno ng mga dumi nila. Maya't maya kailangan ding linisan ang lagayan ng tubig at pagkain. Unang araw namin puyat agad kami. Hindi kasi sila dapat pabayaan kaya puro inom kami ng kape, malabanan lang ang antok. Paulit-ulit na nangyayari yon. Hanggang dahan-dahan ay lumalaki na ang mga manok. Kaya dumating ang oras na kailangan na naming ihatid ang ilan sa mga ito sa kanya-kanyang buildings kung saan sila mas palalakihin pa.
Sa bawat building na 'to, may isang namamahala na tinatawag naming leadman. At ang leadman na 'to, may 2 o 3 siyang flockman na puwede niyang utusan sa building na 'yon. Minsan nga dalawa lang sila sa loob ng isang building, pero sila yung matagal na talaga sa trabahong 'to. Kaya nang maikalat na sa lahat ng buildings ang mga manok, na-assign na rin kami ng isa kong kasama sa Building 1, kasama ang isang leadman kaya 3 lang kami rito. Take note, ang Building 1 ang may pinakamaraming rooms na aalagaan. Ibig sabihin isang expert at 2 baguhan ang naatasan sa may pinakamaraming manok sa farm na yon. At ang kuya ko, siya ang leadman sa Building 5. At ang nakakabilib, ang building na to ang masasabi naming ang pinakamahirap na building sa lahat. Masasabi itong mahirap kasi marami itong sira at mahirap iakyat ang sako-sakong pagkain ng manok. At dahil siya ang leadman, lahat ng trabaho mula sa pag-aayos at pag-maintain sa mga manok doon, karga niya lahat. Tapos mag-isa lang niya yung ginagawa ng halos 2 buwan bago inilipat ang kasama kong flockman sa building niya para tumulong. Ang kaso parang wala lang din nagbago. Halos trabaho pa rin niya lahat. Doon ko unang naintindihan kung paano siya katibay para tumagal sa gawaing to. Lalo na't nandun din ako mismo at halos magkatulad lang kami ng trabaho. Marami akong natutunan at naging kaibigan sa lugar na yun. Sa kabutihang palad may naipon din naman ako bago umalis doon. Basta't hindi ka lang palaging nangungutang, siguradong hindi malaki ang bawas sa sweldo mo. Usong-uso rin kasi sa kanila ang Mobile Legends. At dahil walang wifi doon, puro load ang utang nila sa kantin at doon lumalaki ang bawas nila. Ako kasi nagtipid na ako agad kasi doon ko naintindihang desidido na pala akong mag-college ngayon. Nakaligtaan ko ring sabihin na tuwing madaling araw, naliligo na kami para pakainin ng mga manok. Siguro nasa 3 AM pa yon at madilim pa talaga. Kasi kapag maliwanag na namin yun gagawin, nagkakagulo kasi ang mga manok. At dahil malalaki na sila, meron talagang nababalian sa kanila o minsan ay natatapakan namin. Sa bilis ng pananatili ko sa poultry farm na yon, umalis na ako bago pa magsimulang mangitlog ang mga manok. At sabi nila puro itlog na talaga ang ulam nila kapag nangyari yon. Pero yun na nga, wala na talagang nakapigil sa akin na umalis. Umuwi ako kasi sa totoo lang, hindi ko pala talaga kaya ang magtrabaho ng ganun tulad ng inaakala ko. Akala ko matapang na ako para sa malaking desisyon na gaya nun. Sa huli na-realize ko lang kung gaano ako kaduwag para talikuran ang tsansa kong makapag-aral. Kaya sa mga nanonood nito, kung nakaabot ka sa puntong ito ng video, may pinagdadaan ng gaya ng sakin, ito lang ang maipapayo ko sa iyo. Kung kaya mo pang mag-aral, samantalahin mo ng pagkakataon. Kung may gusto kang gawin bukod sa pag-aaral, isipin mo muna ng ilang libong beses kung magiging